sa mga displaced POGO workers at House Bill 10985. Ating tatalakayin kasama si Bureau of Local Employment Director Patrick Patriwirawan Jr. ng Department of Labor and Employment. Director Patrick, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali po, Ma'am Nina and Asik Weng, at sa inyo pong mga taga-pakinig. Welcome back po sa aming programa. Kumusta na, Director, ito nga pagbubukas ninyo ng mga job opportunities dito sa mga displaced POGO workers? Meron datos na po ba tayo, no? Kung ilan na po ang nakakuha ng mga trabaho mula po sa inyo? Thank you po, Ma'am Nina. Patuloy po natin ipinatutupad ang mga programa po ng Department of Labor para po sa ating mga affected workers. Kasama na po dito ang mga job fair activities po. Pang-apat na po ito na isinagawa po natin. At pumalo na po tayo sa 202 po na mga hired on the spot. Mula po sa mga previous reports po natin na less than 100. So ngayon po, patuloy po nating sinisiguro yung mga IGL companies po natin ay makikilahok po at papayagan po ang kanilang mga employees na mag-participate sa mga isinasagawa po nating mga job fair activities. So, Director, ano naman po ang hakbang ng DOLE sa mga dating empleyado sa POGO na hirap nang makahanap ng trabaho na naaangkop sa kanila? May iba pa po ba tayong program bukod po sa paglulunsad ng mga job fair? Kasi lalo na ngayon, end of the year, ano po yung guarantee na makakahanap pa po sila ng trabaho? Yes po, Asik Weng. Aside from job fair activities po, ang DOLE din po ay nagpa-facilitate ng unemployment insurance benefits po ng ating mga affected workers. At sa kasalukuyang datos po, umabot na po tayo sa 435 po ng mga applications para po maproseso ang kanilang unemployment benefits. Maliban po dyan, meron din po tayong mga employment facilitation. Sinisiguro po natin na yung mga affected workers ay ibibigay po natin sa ating mga public employment service offices upang magkaroon po ng job matching at career development support services para po sa mga affected POGO workers. Dito naman po sa House Bill number 10985 na nagbibigay ng employment opportunities po sa mga senior citizens. Ano po ang mga inamyendahan dito mula po sa kasalukuyang Expanded Senior Citizens Act of 2003 at 2010? Atin pong minonitor po ang House Bill na ito na nag-aamyenda po at nagpapalakas po sa mga programa at serbisyo para sa ating mga senior citizens. Kabilang na po dito ang pagpapalawak po ng oportunidad sa trabaho, pagbibigay po ng iba-ibang uri ng trabaho na available po para sa ating mga senior citizens, incentives po para sa ating mga private enterprises na mag-engage po ng mga senior citizens at pagsasaayos po ng dokumento, lalong-lalo na katulad po sa ating mga first-time job seekers. Ngayon po, para po sa ating mga senior citizens, magkakaroon po sila ng access para libre pong makuha ang mga dokumento po ito. So, sa hanayamon po ng inyong kagawaran, ano po yung mga upskilling program na ipatutupad at ide-develop ng DOLE para po sa batas na ito? Meron po tayong mga current po na mga programa, katulad po ng mga youth and adult employability programs po natin, ang ating po mga public employment services at labor market information services. Ito po mga programa ito nagbibigay ng angkop na impormasyon para po sa ating mga senior citizens para masiguro po na yung kanilang competencies at skills po ay maaari pang ma-employ ng ating mga employers. At sinisiguro po natin na yung mga skills na meron po sila ay madali pong ma-match sa mga existing vacancies na katulad po ngayon, napapansin natin, namomonitor natin, madalas po na-engage ang mga senior citizens sa mga hotel, restaurants, and services occupations. Sir, may ano po ba yan? May age limit na rin? Kung halimbawa, senior, pag 60 ka, senior ka na, di ba? So hanggang ilang taon? Kung skilled nga sila pero gusto nila magtrabaho, pero hanggang ilang taon po pwede? Sa current po natin na version, tinitingnan po natin na regardless of your age, meron kang access to employment opportunities. Importante po dito na may kakayahan ka pa, kahit na lampas ka na sa 60 or 65 na mandatory retirement po natin, kaya mo pang magtrabaho at available ka pang magtrabaho, maaari po tayong lumapit sa mga pesos at mag-avail po ng mga employment opportunities po na ito. Sana umabot tayo dun sa sinabi ni Director, 100 para 100 meron kaya tayo. pa. Kaya mo pang mag-anchor ng 100 years Uy, old ka. yung weaver nga, sabi ko sa'yo, 100 years old. Gumigising ng alas 5 ng umaga para manghabi o trabaho yun, di ba? So, kaya kung kaya nung iba, yung mga piling mga Pilipino. Pakipaliwanag naman po sa amin, Director, yung magiging kaibahan ng tax deduction sa mga mae-empleyo na senior citizens sakaling maisabatas na ang panukalang ito.
So yung isa po sa mga amendahan po no, sa panukalang batas na ito, yung pong pag-iengganyo sa ating mga private enterprises po na mag-engage ng mga senior citizens po. No? Sa current po natin na Expanded Senior Citizens Act, nagbibigay po tayo ng 15% tax deductions. Pero dito po sa panukalang batas na ito, itataas po natin ito sa 25% no, para masiguro po na mas marami pang private enterprises ang mag-engage po ng mga senior citizens. So, Director, ano po sa tingin ninyo ang mga dapat isaalang-alang sa panukalang ito pagdating naman sa welfare ng ating mga senior citizens na nais pa talagang magtrabaho? Tama po kayo, Asa Kuweng, importante po yung aspeto po ng welfare sa ating mga senior citizens. So, kaya po sinisiguro natin no, yung mga social protection components or aspects po na dapat ay nasa panukalang batas na ito, masiguro po natin no, na makasama ito sa sa batas upang masiguro po no, na ligtas at maayos po ang tatrabahuhin at lugar ng pagtatrabahuhan ng ating mga senior citizens. Mensahe nyo na lang po, sir, sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon. Para po sa lahat ng ating mga kababayan, mga job seekers po, inaanyayahan po namin kayo na dumulog po sa ating mga Public Employment Service Offices upang magbigay alam at upang makaalam po ng mga current available opportunities po natin, yung mga vacancies po natin sa kanilang mga cities, municipalities, and provinces. At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating online job portal, fieldjobnet.gov.ph upang makita po ang mga available po na vacancies online. May job fair po ba sa hinaharap? Magkakaroon po tayo ng job fair ngayong December 6 para po sa ating mga POGO workers sa Calabarzon Region. Okay. Saan po ito? Saan doon? Bibigyan po namin Sa ng mas mall. detalye pang impormasyon po. Tingnan na lang yung website ng DOLE. Yes po, namin. Maraming salamat po sa inyong oras, Bureau of Local Employment Director Patrick Patriwirawan Jr. ng DOLE. Maraming salamat po.